Ba't ano nangyari nun? Nung araw na daw na yun, ba't ka daw nag-walk out? Tanong nila. Gawa lang po yung bata pa po kasi ako. Naranasan ko po sa tatay. Pasensya po talaga po. Nadala lang po sa malasa ko isang araw. Talagang masakit po ulo ko. Saka tiyan. At it all, 'cause my perspective. So mauulit pa ba daw yun? Natin niya yung ganun. Hindi na po, pangako. Dahil nga sa hindi magandang naipakitang asal ni Ate Ninya nitong mga nakaraan na nag-vlog kami sa kanya, ay talagang binigyan muna ng aming team ng oras para nang sa ganon ay makapag-isip-isip si Ate Ninya sa mga bagay na hindi dapat ipinapakita o ginagawa. At siguro nga ay ito na rin yung oras para muli natin siyang kausapin at bisitahin. Kaya ngayong araw ang aming team ay naglaan ng oras para bisitahin si Ate Ninya dito sa bayan ng Rosario, Batangas. At ngayon nga din mismo ay maririnig natin sa kanya kung ano nga ba yung kanyang mga dahilan kung bakit siya nagkakaganito at kung bakit ganoon yung mga ipinapakita niya sa ating lahat. Guys, magandang hapon sa lahat. Ngayon po ay mag-aalas 4 na ng hapon at kakarating na namin dito sa Rosario, Batangas. Dito sa Barangay Salao, dito kay Ate Ninya. Kasi nga dapat ngayon talagang schedule namin is pupunta kami kay Kuya Jonathan. Kaso nga lang, ayun, hindi namin na-expect na yung daan doon ay sarado. So hindi namin alam kung paano kami pupunta doon sa pamamagitan ng ibang kalsada. Kaya bumalik na lang kami at naisipan namin, uwi na dapat kami diretso, pero naisipan namin na dumaan muna dito sa sa Salao. Kaya ayun, dito kami kasama kong team, si JM, si Mac, at pupunta kami kala Ate Ninya, kamustahin natin. Si Luke wala pa rin hanggang sa ngayon, naka-day off pa rin. So tara, samahan nyo kami. So yan guys, hindi pala si Kuya Jonathan yun, si Kuya Jonas pala. Ba't nagkaroon ng Jonathan dun? So nanggaling si Kuya Jonathan, nasa Bicol yun. Alright, so ayan, umaambon na naman. Grabe kapag every time na dadating tayo dito, umaambon. Ano? Ayan, kakarating namin, umaambon na naman. Di ko alam kung may nagtatrabaho ngayon dito. Siguro wala na, hapon na, alas 4 na eh. Pero sa shinare sa akin ni Ate Ellen din isang araw, may nakita na akong mga bakal-bakal dito na nakaporma. Ay, magandang hapon po Ate Isel. Andyan po si Kuya Aris ngayon, wala? Nasa trabaho? Wala pala. Hindi ulan, dyan sa Masaya. Okay. May nagtrabaho po ngayong araw, wala? Dahil maulan ba dito? Ay, sino muna kayo? Sige po. Oh, maulan pala dito. Sa pinanggalingan natin kahit paano pala. Kanina mainit-init. Magkakaiba kasi dito no, kahit magkakalapit lang. Ano? Merong naulan dito, doon naman sa kabilang area hindi. Okay, so wala pala nagtrabaho. Pero may nakita ako sa Senate natin hindi kahapon eh. Naggagawa si Kuya Aris, ano? Grabe si Kuya Aris talaga, napakasipag ng tao na yun. Pwede ko silipin? Tara, sige po. Tara, tingnan natin. Yung ginawa ni Kuya Aris kahapon. At siya yung gumawa. Grabe sipag niya talaga guys. Bakit? Sige, mamaya. Okay. Just tingnan natin dito. Oh, yan na, may ano na. May nakalagay na siyang trusses ba tawag dyan? Nakalagay na winelding kahapon ni Kuya Aris. At least guys, ngayon may pagbabago na, di ba? May nadagdag. Kung di pa din tinrabaho to kahapon ni Kuya Aris, sigurado baka wala pa to. Wala pa nadagdag to. Pero tinan nyo naman, oh. Tapos niya lahat ng winelding. Grabe talaga si Kuya Aris. Napakasipag na tao guys. Kahit pagod na sa trabaho, pagdating dito trabaho pa rin. Ayan, sabi nga kung dito umulan yata kahapon, marahil may ano na to eh, nalagyan na to ng bubong ni Kuya Aris kahapon. So ayan, umulan kasi nung umulan daw, kaya hindi na ikabit yung bubong. Pero madali na to guys. Pagkakabit ng bubong na ito, mag-flooring na sila dyan. Magtatambak na dito. Kasi kailangan may bubong muna bago mag-flooring. Kasi sayang, kung uulanin, sayang yung flooring. Ayan o, may ano na siya. May bakal na. O, di ba? May kabit yung trusses na i-welding na lahat-lahat. Ayan o.
Kunting-kunti na lang to guys, kunting-kunti na lang. Tara, pasok tayo, umulan. Tara. Umulan guys, nabot kami ng ulan. Silong muna. Ito si Kuya si Kuya pangalan nun? Jonathan. Si Kuya Jonas sa kabila, tsaka si Kuya Jonathan. So, ayan, nakikisilong muna kami dito. Kasi nga, kahapon alam ko hindi pumasok si Kuya May kahapon Hindi ba't kaya? Baka lasing. Hindi ko alam. Birthday niya kasi nung isang araw Chinat ni Aris kung papasok, hindi ko alam kung nag-birthday sa Aris. Okay. Kasi sabi niya nga gagawa ng at last Okay. So, ayun, hindi natin alam kung kailan gagawa ulit si Kuya Meg. Gagawa kaya siya bukas? Hindi ko rin. Wala siyang message man lang ganun. Yung nakaraan sa, ewan ko lang kung kanina ko. Pero wala 7 naman na si Aris, wala naman siya chat na lang. Wala namang chat kanina. Oo. Kahapon hindi rin, di ba? Hindi. Tapos ngayon hindi rin. Baka may trabaho si Kuya Mike. Hindi ko lang Na iba? Kasi tinanong siya ni Aris kahapon kung pagpasok. Para may katulong din siya. Eh, hindi lang siya. Hindi sumagot. Ang sabi niya sa akin nung nakaraan, isang araw lang daw yata na itrabaho nila. Isa. Ang sabi niya sa Tapos akin. iba yung kasama niyo isang araw na yun. Inusap lang din ulit ni Aris at wala siyang kasama. Pero kung meron pong ibang karpintero dito na gagawa, kung hindi talaga gagawa sila Kuya Mike hanggang bukas, magkuha na po tayo siguro ng ibang karpintero. Ano? Kasi hindi naman po pwede kasing mag-aantay lang tayo sa kanila Kasi syempre gusto din naman namin po matapos na namin itong pabahay na ito para makabuelo-buelo na din naman kami. Oo. Pero kung hindi nga umulan kahapon, Kaya nga po, yun din po ang nasabi sa akin ni Ate Lindy na nakita ko sa picture na sinend sa akin ay kumbaga ay nandun si Kuya Aris sa taas nag-welding Sabi nga natin, kung hindi umulan, ngayon may bubong na yan. Sabi ko, galing talaga ni Kuya Aris, ang bilis niyang gumawa. Kasi isang araw lang yun. Yung lahat ng yun. Kasama na kapag biga pa siya. hindi pa nga isang araw kasi nung lumakas ang ulan, Nagtigil na siya. tapos nung Grabe, ang galing. tumigil ulit pa hapon, gumawa ulit siya. Tinapos niya yung classes. Grabe, ang galing Ang bilis talaga niya pala magtrabaho. Sabi nga din ng mga viewers natin, dapat daw meron kasi tayong karpentero din na sarili natin. Pero ayun nga, hindi naman din natin kasi hawak yung panahon kung kailan ulit tayo makakapagpabahay. Ayoko naman na, alam mo yun, na yung karpentero ay kung kailan may gawa, tapos matatimingan na tsaka lang tayo pabahay, maaabala natin, parang gano'n. So gano'n na lang kung pwedeng masabi natin kay Kuya Aris po. Kung hindi talaga sila magre-response hanggang bukas, eh di makuha na po tayong iba na alam ni Kuya Aris na ayos po magtrabaho. Para po matapos sa po natin. Ano? Kasi alam ko pag nakabitin niya ng bubong, mag-flooring na sila Kahit na ulan, pwede. Kasi may taklob na po At saka may mali po silang na-deliver na yero. Ano, di ba? Mali po Nakita ko yan nung isang araw. Ba't ito yung dineliver? Baka mali ako ng pagkakasabi. May tinatanong kasi sila sa akin dalawang klase. Long span at tile span, tapos corrugated kasi yan Okay, may tinatanong sila sa akin. Hindi ko naman alam isasagot ko. So sabi ko, basta po yung kulay green na pinakamahabang yero. Sabi naman nung may-ari, yung ano yun. So yun, yung dinala nila. Kaya nung nakita ko nung isang araw, sabi ko, parang may mali sa dineliver. Kaya nagulat din ako. Kaya nga, pero hindi bali, papalitan naman. Kailan kaya possible makapagbubong, no? Pero kung hindi nga umulan kanina, may bubong yan. At yun ang habol ni Aris para kahit umulan, tuloy-tuloy ang gawa para makapag-finish sila at makapagtambak, makapag-flooring. Okay. So, paano ba? Balita ko pa may napasahod yata si Ate Lindy, Yun nga yung isang... Yun yung nakatulong. Yung isang araw. Nag-chat sa akin si Ate Lindy kagabi sabi niya, pinasahod daw muna niya kasi nagkuha si Kuya Aris na makakatulong. At sabi nga niya ay ibigay ko na lang sa kanya pag napapasyal kami dito. At salamat kay Ate Lindy at yung mga ganung bagay din kumbaga kahit wala kami na anuhan sila. Okay? Nasaan po si Ate Ninya? Nandyan? Sige daw po. Kausapin natin sa Ate Ninya. Grabing ulan guys, talaga naman. Kanina ang init-init. Pagdating namin dito biglang ulan. Kasalanan to ni Kuya Jonathan
Kasalanan to ni Kuya Jonathan kung ba't nagkaganon. So, kausapin natin si ate niya guys. Lumipas na ang halos 5 araw yata o 6 na araw. Rinig kaya ito? Sobrang ingay ng ulan. Siguro naman. Ate niya, lagay niyo po dyan sa ano niyo. Sa damit niyo. Ano ko lilito? Dito ka na lang po ate niya. Okay lang po ba? Dito ka na lang po. Tapos dito po ako. Okay, kamusta po ate niya? Ayos naman po. Ayos naman po. Paano yan? Hindi na pala nagtatrabaho si Kuya Mark dito. Hindi po duwating siya. Kaya nga daw. Nakaantay rin po ako sa kanya. Nag-aantay ka rin na magtatrabaho. Okay. O, kamusta nung nangyari nung nakaraan? Bakit? Ano nangyari? Ayos naman. Ha? Hindi ko na Sabihin mo sa viewers para alam nila. Ba't ano nangyari nun? Nung araw na daw na yun? Ba't ka daw nag-walk out? Tanong nila. gawa lang po yung bata pa po kasi ako. Naranasan ko po sa tatay. Mula po iniwan po ako. Inay ko. Nakapisa na po ko tatay ko. Yung hanggang nagagawa nga po sa akin katawan ko. Kumbaga yung trauma, parang ganun. Opo. Hanggang ngayon, naisip-isip mo yung trauma. Opo, parang may takot pa rin po ko sa sarili ko. Okay. Opo. Ano ba, natatakot ka na baka hindi na kami bumalik, hindi mo pa kaya sa ngayon? Ganun ba yun? Okay. Saka po, kaya na po, sana po marami ako bibintan lata. Oh. Doon po, bakal buti. Oh. Kala ko naman po yung iba. Siya pala po, kaya buwas ko nga po sa loob. Ako natakot na. Yung pumupunta-punta dito na nagtitinda ng bakal. Ang yung sinasabi mo, nagpunta dito kanina. Opo. Okay, ate niya, mayroon po ako sa iyong itatanong. Ito medyo hindi naman kami nag-a-assume. Nasabi ko na rin sa live ko. O hindi naman kami nag-iisip ng kung ano man. Pero gusto lang din namin malaman galing sa'yo para alam din ng mga manonood. Sa timba namin, meron ka bang nagugustuhan? Ha? Meron ka bang nagugustuhan sa timba Wala namin? talaga po. Yung dati po, yung po kasama ko ang tatay. Ano po, yung may gusto nga yung hindi po sa inyo sa iba po. Pero sa amin malinaw, wala. Wala talaga. Okay, approve guys. So, malinaw ha sa lahat ng babasyate niya na sinasabing baka daw meron sa amin na nag-fall in love na si ate niya. Nalaman ko nga po yun sa isang pinsan ko nagbasa para sa akin. Oo. Talagang wala. Wala. Okay, ang tingin mo sa amin bilang Kaibigan lang po. kaibigan. Para sa mga nambabash kay ate niya, para po matigil tayo. So ito nga yung sinasabi ko sa inyo sa live na huwag tayong mag-assume ng ganun. Huwag tayong mag-overthink ng ganun. Kasi baka naman hindi naman talaga ganun. So, sinabi na ni ate niya na dahil nga daw Natakot lang po ako sa tatay. yun. So sinabi ni ate niya na dahil din sa natatakot siya na yun nga, tama yung inisip natin. Natatakot si ate niya na baka dumating yung time na hindi na tayo dito pupunta at titigil na yung tulong, hindi pa niya kaya sa ngayon. Ano, ate niya? Yun yung kinakatakot niya. Every time na sabihin natin siguro pupunta tayong Bicol, naisip niya baka di na kami babalik, ganun. Kaya sa akin lamang naman po, ayoko rin kayong mawala bilang kaibigan sa akin. Okay. Opo. Yung pong nabasa nga po pinsan ko, parang hindi ko nagustuhan yung ganyan Yung mga sinasabi. Opo. Okay, so ano namang masasabi mo sa mga manonood dahil hindi nga sila din natuwa dun daw sa pag-alis mo nung nakaraan? Pasensya po, talaga po, nadala lang po sa malasa ko isang araw. Talagang masakit po ulo ko. Sakit yan. Kaya pala ganyan abutin na ako. Ayun. So, yan din yung sinabi sa amin ni nanay. Na si ate niya daw that time ay hindi maganda yung nararamdaman, yung pakiramdam. Hindi maganda yung kanyang masakit daw yata yung katawan mo. Opo. Tapos yung ulo Kaya niya. po, utosan ko po si Ninyo. Ang punta sa tindahan, siya nang kuhang gamot ko. Kaya Talaga daw, hindi ko po kaya maglakad. Talaga akong liho. that time, kumbaga kaya siya biglang nagkaganon. Di ba ang babae kapag ka magkakaroon, talagang medyo sensitive. Kasi si Commander ganyan din naman eh. So that time pala, magkakaroon pala daw si ate niya. Sabi nakwento niya sa kanyang tiyahin. Sa nanay ni ate Lindy. So napagsabihan ka pala ni nanay.
Oo. Basta Ate Ninya, ganito, sabihin ko po sa iyo, kami po ay napunta po kami dito sa iyo mula't simula para po ikaw ay matulungan namin. Ha? Pumupunta kami dito para maging kaibigan mo kami at magawa namin yung makakayanan namin para sa pamilya mo. Ano? Para malinaw din sa mga manonood. Kasi yung nga, nabasa mo. Di ba, hindi maganda. Gusto ko nga po matapos na yung bahay ko para makalipat na. Tama po yun. Para nang sa ganun, ikaw na mismo yung magmamaniobra sa buhay ninyo. Ano? Katulad po kahapon ng Kuya Ares po ang naggawa yan, katulong ko yung isa. Okay. Kung hindi lang po ulan kahapon, may bubong na po yan. Totoo nga. Yun nga ang sabi nila. Kung walang ulan, may Kasi po bubong na. saka napansin ko po yung giro. Yung Mali. pong isang makutlo. Mali nga yung nadala dito ng Ero. Ngayon natatawa din ako kasi mali ata ako nang nasabi talaga. Pasensya na. Sabi ko, pag po may nagdala uli, anuhin ko yung isa. Okay. Ulitin ko bakit mautlo yung isa. Maiksi. Siguro ako nagkamali dyan Ate Ninya. Baka mali ako ng pagkakasabi talaga dyan. Pero okay lang, mapapalitan naman yan. Ano? So mauulit pa ba daw yun? Ate Ninya yung ganun? Hindi na po, pangako. Okay. Kasi Saka po, kahapon po narito po, Tilinde. Nagano po sa akin na Tilinde yung kakausapin ko daw sa cellphone. Yung po, usap po kami kahit gabi na. Nag-usap kayo ni Ate Lindy? Yung pong sa cellphone, Sino nakausap mo? yung pong Sa ibang abroad bansa? po siya. Opo. Pinayuhan Babae ka? po. Opo. Napayuhan pala sa Ate Ninya ng viewers. So, Ate Ninya... Dito po, tawagan ko lang po siyang inay. Pwede yun. Sarap, sabi, hindi ko lang po sabi na tapos na agad po eh. Sana po sasabihin ko, masarap pala magtawag inay sa iba. Masarap po lasa. Kasi nga, hindi mo na-enjoy yung nanay mo, maagang nawala. Opo. Kaya Ate Ninya, sana kami naman, hindi naman kami nagalit sa iyo. Lilinawin ko sa iyo, hindi kami nagalit. Sa akin Ginawa lang. ko lang yung walkout na yon para din nang sa ganun ay, kumbaga maisipan mo rin. Naisipan ko na po, masakit pala. Di ba? Opo. Kaya sabi ko, may kasabihan nga na kung ayaw mo gawin sa iyo yung isang bagay, huwag mo rin gagawin sa iba, di ba? Kaya ako rin ginawa yun para na sa ganun, baka maramdaman din natin niya o maisipan niya na hindi pala maganda yung ganun. Kaya Ate Ninya, kami napunta kami dito kahit na may kalayuan, para po magawa namin yung makakayanan namin para po sa inyo. Ha? Kaya nga po yung nanonood po pati sa inyo, humihingi po ko pasensya sa inyong lahat. Okay, wala na yun Ate Ninya. Sa amin naman, sinabi ko sa'yo, hindi naman kami galit. Ang gusto lang namin ay matutunan mo yung mga bagay-bagay na dapat gawin ng isang tao at hindi dapat ginagawa ng isang tao. Yun lang naman. Kunting hinga na lang yan. Magagawa na yung bahay mo na yan. Kung hindi lang po ulan kayo na umaga ng Kuya Ares, ang gagawa. Nagagawa, hindi daw sana sa papasok, Opo. Kasi nasa loob naman na daw yung ginagawa nila, Kuya Nag-ulan Ares. lang po siya. Kaya nga. So, guys, laking pasalamat ko din talaga kala Kuya Ares kasi napaka-sincere niya na kumbaga matapos yung bahay ni Ate Ninya sa kapatid niya. Sabi nga niya, nagpapasalamat sa atin kasi nga daw yung sila dapat yung kapatid na tutulong kay Ate Ninya sa ganitong bagay ay ibang tao yung tumutulong, kaya nagpapasalamat daw siya. Pero para sa akin naman ay ginagamit lang naman kami ni God para kay Ate Ninya, para siya ay mapabuti, di ba? Okay, so paano, may baon pa ba yung mga anak mo? Wala na. Wala pang natigisil po nagbigay. Nagbigay. Opo. So sa tingin ko naman yung anak mo si Ninyo lalo na hindi siya ayaw daw niya magbaon ng pagkain Sabi nga po, Are, may susumbong daw sa inyo. Ano anak yon? Halika, Bibi. Anong sabihin mo? Halika. Halika, dali. Ano susumbong mo sa akin? Ano susumbong mo? Ano sabihin mo? Sabi sa Kuya Marcos, saka lang ulitin mo. Ano yun? Katuwang kuya ng tela. Ganun pa rin ba? Isang araw po, kami lang po taon lahat bata. May duwang pong screen. Sabi ko, alangan po iisa ang bibilihin ko. Iapat po sila. Ibuwili na kayo, Are, ang 100. Sana ibabayad ko po 40 doon sa kabilang bahay. Iyon po, sabi, tuwakbo na. Sabi ka, mahal daw ang screen ka, no? 20 ho. 20 liit. 15 lang pala nakuha sa akin 20. Nabalik naman po sa akin 20 rin.
Kaya sabi po, sino nyo ang bumili nun? ang po, sininyo rin po ang kuha yung 20. Kaya sabi po, susumpong daw siya. Okay. So, hindi pa rin pala natigil si ninyo sa ganun. Ano bang nagbago sa anak mo kahit pa paano, Ate Ninya, sa nakita mo? Meron ba? Wala? Parang wala pa rin eh. Wala pa rin. Ang nagkaroon lang siya, medyo nagkakaroon ng galang kahit Kaya pa paano. minsan po ako na lang luwalayo, nag-iiwas doon sa isa, punta na lang sa kangga para hindi na lang ako magsaway pa. Ang nagbago nakita ko sa anak niya, kahit pa paano, nagkaroon ng galang. Kasi every time na darating kami, nagbe-bless, ano po, nakapagkakita. Susunod naman po yan sa iba. Sa iba, pero sa'yo, Hindi talaga po. ganun. Ayun lang yung masama din. Pero sana, dinadalangin ko na ayaw mo naman kasi ipadala pa sa Boys Town ngayon. Di sana, Naisip ko kasi po, pag po kung naglipat po kami, sino pong uutusan ko mag-igib, ganyan, mga ahoy. Oo nga, ayan din yung iniisip ko kung hindi sa'yo sumusunod Alangan yung po, anak mo. usapin ko po ang kamangkin ko, kahirap naman po yung langay ko. Huwag ka mag-alala, hindi ka mangangahoy. Ha? Gusto ko rin po kasi, sabi ko po doon sa kapatid ko, gusto ko rin may apoy rin. Para yung tubig lang mainit. Doon na lang iinitin. Okay, kasi guys, Para may pipid din po. may good news din ako sa'yo, papaabot ha. Bale, pag natapos yung bahay mo, makukumpleto natin yung lahat ng gamit mo ha. Merong lutuan, gasol, ha? Sopa, lahat-lahat, lamesa, upuan, lahat may puprovide namin sa'yo. Ano? Kasi meron ding handang magbigay sa atin ng biyaya. Okay? At oo nga pala, nagpapasalamat din ako bago ang lahat. Nagpapasalamat ako din sa tao na nagpaabot din sa atin para sa pabahay natin niya bilang tulong. So pangatlong tao po ito. Una, tinibigyan ng 20,000, tapos ito pang tatlong tao po ito. Si Ma'am Ruby Siso na nagpadala sa atin bilang transparency sa inyo lahat. Nagpadala siya ng 20,000. At kay Ma'am Josefina na hindi ko pa nakukuha na worth 10,000 yata o 11 bilang tulong daw po sa ating pabahay. Na ito naman ay ilalaan natin siguro para sa iba pang mga gastusin sa loob kasi marami po yan, promise. Yung anong tawag doon? Yung ceiling niya, may ano kasi ako diyan. Tapos yung mga glass, di ba? Mga gamit pa na iba at pagpapaano ng kuryente, marami pang iba diyan. Kaya ito naman ilala natin itong budget na to para sa mga bagay na ganun. Kaya maraming salamat po sa inyo sa pagdagdag din sa ano namin, sa budget namin para dito sa pabahay ni Ate Ninya. So may 3 na tayo na tumulong din sa atin. Maraming salamat po sa busilak na puso, di ba? Nung una, sa totoo lang, ang dami talagang nagsabi na tutulong din daw sila sa pabahay, ganito ganyan, sa live. Pero nung ito na nga, sabi ko kung kailan andito na tayo sa pagpapagawa, wala naman ang nag-reply, wala naman ang nag-message. So sabi ko, okay lang. At least naman, kahit pa paano naman ay meron tayong naipon-ipon noon para sa pagpapagawa natin niya. So blessing na lang din na may mga tao din na handang tulungan tayo sa kanilang 3. Salamat po. Okay, Ate Ninya, ganito. Bigyan kita ng Para po kayo kulang. Wala si Luke. Naka-day off. Naka-day off si Luke. Ganito, Ate Ninya, ha? Meron ako sa yung isa pang sasabihin bago ako kita bigyan, ha? Dapat po, Ate Ninya, sa buhay natin bilang tao, na tayo po ay nakakatanggap ng blessing. Unang-una. Yung pong kausap ko po si Inay, yung sa cellphone nga may pangako. May pangako po sa akin. Na ano daw? Pangako po daw sa kanya. Sa linggo. Na ano? Sisimba po. Sisimba ka? Sisimba ka? Okay, maganda yan. Mas maganda mo palapit ka sa Diyos kaysa sa ibang tao lang na puro chismis-chismis lang. Ano? Bago ang lahat, ikaw ba, Ate Ninya, pag pinagsasabihan, asama ang loob mo? Hindi naman po. Hindi naman. Sigurado ka? Okay, so Ate Yun Ninya. naman pong yung pong sasabihin po, iiwasan ko po ang kapitbahay. Yung iba. Parang hindi ko kaya. Kasi po yung dati po, wala nga po kami kumakain. Doon kami tuwatakbo. Wala naman sigurong problema yun, Ate Ninya, kapag Talagang, gano'n. Walang problema yun. Ang lang, iwasan mo lang na kumbaga ay yung parang kagaya no, na kapag may kunento sa'yo,
eh sasabihin mo naman sa ibang tao hanggang sa kumakalat, hanggang sa nagiging iba-iba na. Kasi pag pinasapasang kwento na yung iba yan, ano? Kaya may possible na masirang tao din. Kaya pag ganun, ikip mo na lang. Sarilinin mo na lang, ano? Huwag mo na ipagkwentuhan kung kanino pa man, kung ano man yung nasabi sa'yo, ganito, ganyan, ano? Sa ibang tao. Kasi ang ibang tao minsan, ano lang yan ay, kumbaga, sasakyan ka lang yan, pero basta yung mga ganun bagay, ha? Ito na yung sabihin ko sa'yo, Tininya, sana kahit malaki o maliit man yung matanggap natin na pagpapala, maging masaya tayo ito pagpasalamat natin, ha? Okay ba yun? Okay. Sige, may bibigyan muna kita ng pang-allowance mo. Hawakan mo po. Isa, dalawa, tatlo. Gamitin mo muna yan, ha? Para pang-allowance din ninyo, ha? Ng mga anak mo. Okay. So, Para po yung nakaraan. Bigyan po niya po ako. Abot ko muna po sa tiisin. Sila po ang nag-ano. Yung Nagbabudget. pang-ulam din eh. Pag may gusto naman na rin doon ko, utang. okay. At mamaya magbabayad din ako ng mga nakuha dun ng karpintero. Ano? Kasi nga po, gawa po kahapon, Kuya Ari. Gusto kasi po yun, karton, mahanghang. Ano yun? Kanton ho, maanghang. Kala ko karton na maanghang. Kala ko nakakain na ng karton si Kuya Aris. Kanton na maanghang. Okay. So, dadaan din tayo guys kay Ate Lindy. Babayaran natin yung nabayaran niya kahapon doon sa karpintero. Tapos sa tindahan. Tapos, syempre, ito naman tinatrabaho ni Kuya Aris ay hindi din naman ako papayag na ito ay walang kapalit. Kahit na sinabi niyang ayaw niya magpabaya dahil kapatid niya ito, deserve ni Kuya Aris, lalo na sa sipag niya yan, deserve niya din ng kapalit ng kanyang trabaho. Kaya ito pa, isahan na lang. Pagkatapos sa itong bahay, ibibigay na po natin sa kanya ng isahan na lang para nang sa ganun ay makatulong din sa kanyang pamilya. Diba? Alright, so ano, may gusto ka pa bang sabihin sa manonood? Wala na? Yun lang po, may hingi na lang akong tawad. Pangako, hindi ko na po ulit. Okay, so yun. Bigyan natin sa atin ninyo ng chance mga kabayan. Diba? Kaya nga sabi ko sa inyo, nakikiusap ako sa live na huwag na lang natin siyang i-bash din. Kasi hindi kasi din natin alam yung tunay na rason eh. Minsan yung mga comment natin na nagaya niya, baka may nagugustuhan daw. Kaya biglang nagiging ganun. Baraga po yung asawa ko, hindi ko malimutan yung parang naging din sa tatay kasi. Hindi malimutan yung nangyayari mo sa amin. Hindi mo malimutan. Opo. Okay, pero Kaya nga gusto ko nang na humaalis yung bahay din. Kasi pag nagagala po kami yung ining diet sa kay Dia, parang nakikita ko talaga doon sa harapan. Opo. Hila-hila ko kasi yun ho. okay. Pero pag kami napunta dito, huwag mo naman kaming parang sa tatay mo ha. Opo. Na siyempre ganun yung ano mo kasi yun nga, yun din naman sinasabi ng mga tao. Ang layo daw ng pinanggagalingan namin. Minsan ulan pa, kagaya ngayon, ulan init kami. Makarating lang dito. Tapos ganun daw yung pinakita mo sa amin. Basta sana sa susunod, wag na lang ganun, ano? Kasi sa amin, hindi kami magagalit. Kaso nga yung mga nakakakita na tao sa iyo, di ba? Para naman yung blessing tuloy-tuloy pa rin. Aasahan ko po yan. Okay, maasahan namin. Okay, so sige, maasahan naman daw natin na si Ate Ninya ay magbabago na sa mga ganung bagay. Okay, sige, maraming salamat. At ito lang naman yung pinunta namin dito, matingnan yung bahay. At makausap ka na rin. Dahil may ilang araw nang hindi ka namin kinausap. 5? 6? 6 yata po. Parang kailan ba yung huling upload natin? Siguro may 4 o 5 araw na yata. Mga ganun. Okay lang naman po sa akin. Ako naman po ang nagkamali. Okay lang naman sa iyo. Tanggap mo naman. Opo. Kaya nga po ako ay nagsisisi na. Kasi alam mo siguro kung yung iba Ate Ninya, yung mahina ang pangunawa, baka pagka pinapakita mo sila ng ganun, baka hindi na babalik dito. Pero kami, nakita mo naman, kahit na ganun yung minsan na ipapakita mo sa amin, ay nandito pa din yung team namin. Diba? Nandito pa rin kami, nakaalalay pa rin sa iyo. At itutuloy namin kung ano yung mga pinangako namin sa iyo. Ano? May tanong ako sa iyo. Isa pa bago ako umalis. Gusto mo bang mapacheck up Ate Ninya? Sino pa? Mapacheck up ka namin, gusto mo? Bakit po? Para nang sa ganun kung halimbawa na kagaya na stress ka sabi mo sa tatay mo mga ginagawa sa noon. Pwede lang po. Mabigyan ka ng gamot para malimutan mo na yun ang tuluyan. Gusto mo ba?
Okay. Hindi lang kasi po sa tatay. Pati po yung Isasawa mo. Para makalimutan mo na lahat yun. Ha? Okay guys, kasi nagsabi din sa Ate Lindy na pwede nga daw namin mapacheck up. Kasi nga iniisip ko, ayoko namang mabypass yung RTIA guys. Pero yun nga lang, almost 1 month na din kasi mahigit yung pag-aantay namin dun sa schedule para sa mamaya. ng RTIA na ni Ate Ninya, schedule kay doktora para sa kanyang counseling, pero wala pa kasi sa ngayon kasi siguro marami pang schedule si doktora. May nag-ano pa kasi yun, face to face yun si doktora, marami yung inasikaso. So tatry ko na muna na siya ay madala muna sa psychiatrist. Ano guys, yun na lang muna. O, hindi naman na ito para sa kaso, kaya mapapayagan na tayo na magpa-check up sa mga private hospital nito. Nung kasing kailangan natin ng proof kay Ate Ninya as tawag dito, para mapatunayan na siya talaga yung mental disability, napapacheck up natin siya sa private, hindi tayo pinayagan. Kasi nga napapanood pala nila si Ate Ninya na alam nilang gagamitin para sa case, so ayaw daw nila. So ito naman ay hindi na tungkol dun, siguro mapapayagan naman na po tayo. Ano, yun na lang siguro. Okay? So pupunta na din po kami, Ate Ninya, ha? Sige Punta po. muna ako kay nanay tsaka kay Ate Lindy, mabayad ako sa kanila. Ha? Okay, maraming salamat po. O yan, palabas na tayo ng area ni Ate Ninya. Tumila-tila na yung ulan. At ayun, sana maunawaan naman ng iba. Nahingi naman ng pasensya sa ating lahat si Ate Ninya sa nagawa niya, di ba? Tao lang. Makikiraan po. Tao lang naman na hindi naman perfecto, di ba? At least malinaw sa kanya na yung iniisip ng iba is pinabulaanan naman na ni Ate Ninya na wala siyang ni isa man sa amin ang natitipuhan o nahuhulog yung loob niya, di ba? Bilang kaibigan. At natatakot siya na kapag hindi na doon kami bumalik, eh, hindi pa niya kaya kasi sa ngayon. O ninyo, halika ninyo. Sabi ng mama mo, hindi ka pa rin daw sa kanya nakikinig. Halika, may sabihin ako sa'yo. Pag nakalipat kayo ng bahay, sino magtutulong kay mama mo? Ako po. Sigurado ka? Opo. Ngayon hindi ka daw sa kanya nakikinig. Walang katulong ni mama mo, promise. Pag naglipat kayo, 3 lang kayo dun, walang tutulong sa kanya. Hindi pwede magbuhat-buhat pa yung nanay mo. Kasi kakaanak lang nun. Ikaw dapat yung tutulong sa kanya. Lagi ka pati nakahubad, araw-araw kita na. Naliligo po ako. Gada bisita ko dito, nakahubad ka. Mangako ka sa akin, magtutulungan mo nanay mo pag nakalipat kayo. Opo. Ha? Promise po. Promise? Dapat nga ngayon, simulan mo na eh. Ha? Sigurado ka ninyo? Sigurado ka? Aha. Sige ha, asahan ko yan. Ha? Sige. Tara guys, abos na tayo. Daan tayo dito kala Ate Lindy at kay nanay. Magbabayad tayo. Ay, salamat na lang talaga din. At may mga tao na nag-sponsor din sa atin, nagdagdag para sa budget natin. No guys? Para na sa ganun, marami pa tayong mapaglaanan din ng munti natin din kinikita sa ating YouTube channel. Eh, mai-divide din naman natin sa iba natin mga tinutulungan kasi hindi lang naman iisa. Marami sila guys, diba? At sana mas marami pa. Makahanap pa tayo na mas marami pang deserving. Tao po, Nay. Magbabayad ako, Nay. Oo naman, galing ka na doon? Opo, Nay. Nakausap ko naman na po sa ate. Okay naman na po. Humingi naman ng tawa dahil din po sa pagpapayo nyo sa kanya. Tapos Are, total na rin lahat. Ito naman yung bagong kuha nila. Nakita mo ang ginawa ni Are? Opo, nakita ko po. Kung galing ano? Opo, isang araw niya lang pala yun nun. Ayan, Are lang Ginawa. hindi ko na total. Ipagsasamahan natin. Nagbabay ako kasi. Okay po. So ngayon guys, magbabayad tayo nung lahat ng Kasi nandito yung mga Opo. napkin, ninya, yung pang... ano ito guys, hindi lang to sa merinda ng karpintero nakalista Kaya dito sinasabi ko sa iyo, lahat ng kailangan ni ninyo. Lahat ng kailangan natin niya nandito din, kasama dito guys. Sabon, may Clorox, may kung ano. So dito niya kinukuha yun. So ayos lang, bayaran na din natin. Para na sa ganun na yan. Kaya sabi ko, hindi ako nagpapautang ha, pag walang gawa, ay kailangan ni ninyo. Binibigay ko. Opo. Bali, magkano po yung ano ko? 3,070. Okay po. Pahok daw po. 1,000 2,000 3,000 tapos ito po, Nay. Ayan. Okay na po, Nay. Okay na po. Salamat po sa inyo. Opo. Sige po. Sige po, Nay.
Sige po, Nay, punta muna kami. Sige po. Tara, punta muna tayo dito naman kay Ate Lindy naman tayo. Kay Ate Lindy naman tayo at magbabayad tayo nung naibayad dito sa karpintero, guys. Parang sa ganun ay matapos-tapos po tayo dito sa mga ano. So kasi medyo nagtaka din ako din sa binayaran natin, pero hindi naman sa ano kasi nga kumbaga ay kumbaga parang isang linggo na trabaho din nila Kuya Mark ay kumbaga parang naisip ko lang na parang sobra-sobra yata yung ano, pero yung pala nakita ko nga na lahat din ng mga gamit din nila Ate Ninya kinukuha din nila dito kay nanay. So okay lang yun. Mahalaga ay nakakatulong tayo, di ba? At isa pa malaki na itulong natin ninyo sa channel natin. Okay lang po yun. Kasi tayo nung nakaraan, nagdala tayo ng groceries, sasagbigay tayo ng konting cash, di ba? Pero ayun nga, may mga kuha din pa rin pala doon. Pero okay lang yun. Bait naman ng bata. Bless ka, Ninong. Wow. Magbabayad lang ako. Sige na po, Ate Lindy, dito na lang kami. Magbabayad lang ako ng atraso ni Makmak. Makmak kasi nangungutang. Magbabayad po ako. Bali, ilang araw yung pinasahod nyo? Isang araw? Magkano po yun na ipasahod nyo sa kanya? 100 lang. Okay. So, Hindi ko alam yung iba kasi yung extra niya. Extra niya na kinuha na makasama ni... okay. Ate Lindy, ganito, may sabihin po ako sa inyo. Kung si Kuya Mark po ay wala na po siyang balak magtrabaho, baka po pwede niyo siyang tanungin. Kasi naulan po ba dito maghapon? Ngayon lang. Kasi naantala din po kasi yung pabahay namin na gusto ko din naman ay matapos na po. Ayun, kung hindi na po makakagawa si Kuya Mark, di na lang. Opo, kung pwede po sana. Kasi kailangan gawin yun Opo, kasi gusto ko din naman po matapos na talaga para nang sa gano'n naman yung nga, makaano naman kami. Mailipat na sa Atin Ninya para makaluwag-luwag din naman si Ate Isil. Para maganda din yung may privacy sila. Opo. Tsaka yung nga, iniisip ko din kasi na kagaya nga na minsan kapag napagsasabihan din siya ni Ate Isil, yung nga, minsan nagagalit siya sa masama loob niya. So maganda na magsolo siya na magdesisyon sa niya. Tama. Di ba? Kasi wala naman din minsan nagagalit nga siya. So siya na magdesisyon para sa nila. Parang may freedom pati siya. Opo. Walang break. Okay. Magbayad tayo, guys, para nang sa ganun ay makaulit tayo kay Ate Lindy. Kasi mula nung nanganak si Ate Ninya, si Ate Lindy din yung nag-a-assist kay Ate Ninya sa ospital, yung mga bills niya nung mga time na nasa Bicol kami. Siya yung nagbayad muna nung pansamantala. Nakapagbayad lang ako nung nag-uwi na dito. Huwag na po. Okay na po yun. Yan yun na po. Gcash mo na lang, ha? Sige na po. Okay na po yun. Ha? Salamat po at yung pagpapamerienda nyo lang sa amin. Wala yun. Talagang simula nang pumunta kami dito. Paano? Punta muna po kami, ha? Sabihin nyo na lang po. Ha? Si Kuya Mark. Hindi ba pumasok? Hindi daw po. Hindi kasi kanina. Masama panahon. Okay. Tapos parang walang pasok ang mga bata sa Pero kahapon di rin siya gumawa linggo. Oo nga pala, sabi mo sa akin Linggo. Day off nga pala kapag kalinggo. Mga ganyan talaga usually linggo. Tapos kanina naman masama panahon. Nung umaga kasi madaling araw, lakas talaga ng ulan. Lakas ng ulan. Ngayon lang hapon ulit. Nag-okay. So nag-ulan ulit. O sige, tanungin niyo na lang din po siya kung makakagawa po bukas. Sige. Pero kung sasabihin niya po na hindi pa makakagawa, makuha na lang po muna siguro tayo ng iba. Kung Hindi, yung pinasahuran namin kahapon. Yun, pwede po yun. Po. Sige po. Sige. Salamat Ate Lindy, ha? Babay muna kaninong. Malapit na sa 28. Huwag kayo mawawala, lahat kayo, ha? Sa 28 malapit na. Lahat No, pero tayo. Yun. Papunta muna kami. Sige. Yun. Palabas na tayo ng area. Thanks kay God kasi nabigyan ulit tayo ng magandang panahon. Kanina lang sobrang ulan. At ayan, nakakatapos naman tayo sa mga kailangan natin gawin. Bayad na tayo kay nanay. Pangalawang bayad na po natin to para sa mga nakuha ng karpintero. So kay Ate Ninya nakapag-abot naman tayo kahit konting pang-allowance nila kasi ayun nga,
naintindihan nyo naman, sinasabi ko naman sa inyo na kung ano yung kailangan natin gawin para sa kanya. Kailangan niya matuto muna na magtipid, di ba? Tapos ayun, nakabayad na natin kay Ate Lindy ng binayad niya sa patrabaho doon sa isang kinuha ni Kuya Aris. Then pag natapos to, proceed naman tayo kay Kuya Aris naman. Okay? So maraming salamat sa pagsama at muli, Marcos TV Channel. Salamat sa lahat ng sumusuporta at sumusubaybay sa mga video na ginagawa namin everyday. At maging kay Commander ni Marcos yung mga video namin doon na sinusuportahan nyo din. Thank you so much po. Lahat ng personal vlog nandoon po kay Commander, panoorin nyo para na sa ganun ay matulungan din natin yung channel niya. Muli po, Marcos TV Channel. God bless po sa lahat. Ingat po kayo.